Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Truckers Group nagtaas na ng 30% sa delivery rates sa gitna ng sirit presyo sa petrolyo. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Magtataas na ang grupo ng mga truck services ng 30% sa kanilang mga delivery rates sa gitna pa rin ng malawakang taas presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam sa presidente ng Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP na si Mary Zapata, otomatiko magtataas sa kanilang mga operasyon ng 30% na nagsimula noong March 10. Sakop nito ang biyahe ng mga truck mula sa pier hanggang sa kanilang destinasyon o pabalik ng pier kung saan halos 60% ng mga biyahe ay gumagamit ng diesel. Kasi ganito po yun, kung ang isang biyahe mo from where to end ay ang singil mo dati ay 10,000, magiging 13,000. Bahagi rin ito pang maiwasan ng posibleng pagdelay sa mga produkto o raw material at hindi magdulot ng taas presyo o kakulangan sa mga pabrika. Talagang taas ng mga valuation, talagang tataas yan dahil ang nakakatakot doon yung ma-delay at saka dahil magkakaroon ng shortage ng raw mat sa pabrika at magkakaroon ng artificial displacement ng employment ng mga tao. Samantalang hinihintay naman ng CTAP ang hiling nito sa Bureau of Customs na mabawasan din ng 30% ang kanilang operasyon, lalo na kung mawawala ang mga incidental expenses na malaking tulong na raw upang mapababa pa ang pinatupad na increase sa delivery rate. Malaki po yan, Kong. Kasi imagine mo, isang pagsasauli ng container, gumagastos kami ng halos 5,000. Mawala lang yun? Mawala lang yan, malaking tulong yon. Kung kami mag-i-increase naman siguro ng halagang 3,000, baka maging 2,000 na lang. Sa ngayon nakaamba bukas ang taas presyo ng diesel sa 19 pesos hanggang 22 pesos base sa fuel trading at nakaplanong utay-utayin ng mga oil company ngayong linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ilang mga personalidad lumapit kay VP Duterte para maging senador niya sa 2028. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na mayroong ilang katao ang lumapit sa kanya at hiniling na maging bahagi ng kanyang senatorial slate kapag tumakbo ito sa pagkapangulo. Sinabi ng Vice Presidente na mayroong 4 na personalidad ang lumapit sa kanya na ikinokonsidera siya, hindi naman ito binanggit ang mga pangalan na nais na maging senador niya. Dagdag pa nito, na patuloy pa rin niyang kinukumbinsi ang napili niyang tatakbo para maging Vice Presidente niya. Magugunitang noong nakaraang buwan ay inanunsyo ng Vice Presidente na ito ay tatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.